Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping utang. Ang haba, no? Utang. Oo, kasi utang na loob. Ang haba na rin ng palugit na binigay sa'yo para makapagbayad ka, pero hanggang ngayon, nga. Saan mo ba kasi dinala yung pera? Sabihin mo kung saan mo siya dinala, oy! Bakit hindi mo na maisauli? Ang usapan, hiram, diba? Pag sinabing hiram, ibig sabihin yan, isasauli. Walang labis, walang kulang, o hindi naman kaya kung meron kang pang interest or kung nasa usapan ninyong merong tubo, ibigay mo yung nararapat na presyo, diba? Baka lang kasi just in case, no, hindi mo na alam ang pinagkaiba ng salitang hiram sa hingi. Kasi magkatunog parehas hi. Pero sana magkaroon ka rin ng hiya. Diba? Kasi imagine, ginamit mo yung isang pera na alam mong hindi naman sa'yo, hindi galing sa pinaghirapan mo, hindi galing sa sariling bulsa mo, tapos ngayong nangangailangan na yung taong pinaghiraman mo, anong napala niya sa'yo? Nga. Wala. Diba? Puro ka drama, puro ka excuses, puro ka sabi ng ganito ganyan. Hindi naman yan yung hinihingi niya. Diba? Ang hinihingi niya ay yung perang hiniram mo sa kanya. Actually, hindi nga niya hinihingi yun binabawi niya lang. So, kapag may ganyang eksena, sana kung gaano ka kaayos makipag-usap sa kanya ng mga panahong nangangailangan ka, ganun ka rin kaayos kausap kapag singilan na. Oo, diba? Kasi alam niyo dati talaga naniniwala ko na walang forever, hindi yan totoo. Pero ngayon, totoo pala. May forever para sa mga tao na ungutang at hindi marunong magbayad. Forever nang mababaon sa limot kasi sa tubig pala nilista. Diba? Akala ko nga rin dati nakakahiyang mangutang, pero baliktad na pala ngayon. Mas nakakahiya ng maningil. Oo, kasi kapag ikaw yung naningil, ikaw pa yung masama, diba? Ganyan yung mga linyahan ng mga nangungutang at makakapal pa yung mukha diba? Oo, paano ba naman kasi? Diba? Kapag uutang, ang bait-bait. Tapos kapag sinisingil mo na, siya yung galit. Tapos kapag hinahanap mo, malamang sa malamang, nagtatago. Pag nakasalubong mo naman, bigla siyang lumiliko. Diba? Ganyan yung mga galawan nila, ganyan yung mga gawain nila. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo Kapag uutang kayo, siguraduhin nyo na meron kayong maibabalik, pabalik. Diba? I mean, maisasauli nyo yung perang hiniram ninyo in time kung saan at kung kailan kayo nag-usap or yung napag-usapan ninyo. Diba? Kasi pera yun ng ibang tao na ginamit mo For sure kakailanganin at kakailanganin niya rin yun. Gasgas na yung sinasabi natin na ganto, ganyan. Iaabot ko sa makalawa, sa susunod na linggo, sa sweldo, hanggang sa magunaw na lang yung mundo. Wala nang nakaalala, wala nang nakabalik na pera. O kaya ikaw, yes friend, galingan mo lagi sa buhay ha. I mean, naiintindihan ko naman, gets naman kita dyan na minsan talaga gipit ka, makakapos ka, kakailanganin mong lumapit sa ibang tao para humiram ka, para magpatulong ka. Pero ang pinag-uusapan naman natin dito, ang issue naman natin dito is yung matuto kang magsauli in time, in the right time. Diba? Sa panahon na napag-usapan ninyong dalawa. Kasi mahirap hindi lang ikaw yung nangangailangan. Malamang sa malamang, nangangailangan din yung taong pinaghiraman mo. Diba? Yun yung issue natin dito. There's nothing wrong with being in need, diba? Asking for help for other people, from other person na kilala mong malalapitan mo. Walang problema dun. It's totally okay. Pero ang issue natin dito, ang pinag-uusapan natin sa gabing ito ay yung mga taong nakakalimot, yung mga taong makakapal yung mukha at hindi marunong magbayad or wala talagang intensyon magbayad. Kasi yung na-expect nila na yung inutang nila ay hingi na. Diba? Huwag ganon. Diba? Nakipag-usap ka tao sa tao Manong isauli mo rin yung pera niya tao sa tao. Para naman, the next time around na makakailangan ka ulit, makakaulit ka pa. Alam mong may malalapitan ka pa. Kaya ang masasabi lang natin dito is,
we'll never know kung ano yung ibibigay sa atin ng buhay na problema, suliranin at pangangailangan. Pero as much as possible, lagi nating gagalingan sa buhay, di ba? Pagsikapan natin lahat hanggang sa makapag-accumulate tayo ng sarili nating mga pera na galing talaga sa pinaghirapan natin. And as much as possible, huwag kang aabot sa punto na mababaon ka na sa utang, yung ikalulugmok mo na siya, yung nagtatrabaho ka na lang para may pangbayad ka, di ba? So yun na lang yung nagiging cycle ng buhay mo. Uutang ka, may babayaran ka, uutang ka, may babayaran ka. So, mahirap yung ganun. Huwag tayong magdedwell sa ganung option. Hanggat maaari, kung kaya pa, kung may pag-asa pa, may iba pang pagpipilian na mapagkukuhaan ng pera sa paraan na maayos at maganda, go for it. Diba? At kung maungutang ka, siguraduhin mong meron kang inaasahan na maipambabayad. Diba? Kasi mahirap yan. Isa yun sa mga bagay na nakakapagpahirap sa atin talaga. No? Yung utang-utang tapos hindi babayaran. Kaya pansinin ninyo yung mga taong naungutang, yung mga ginawa na nilang hanap buhay yan. Diba? Yung mga hindi marunong magbayad, yung mga nakakalimot or totally kinalimutan. Sila yung mga taong hanggang ngayon, diba? Yung buhay parang malamala pa rin. Unlike doon sa mga taong diba, nagpapautang or hindi naman kaya sabihin na natin no, nagsusumikap or whatsoever, mas maalwal yung buhay. Again, there's nothing wrong. Hindi ko po dinedegrade yung mga taong pinipiling option yung mangutang kapag nangangailangan. Again po, wala pong problema dyan. Walang issue kung mangungutang ka, manghihiram ka ng pera sa iba. Ang sinasabi ko po dito, again, I reiterate, yung mga taong hindi marunong magbayad at pinipiling hindi magbayad at all. 'Di ba? Yung mga taong sila pa yung galit kapag sinisingil. Yan, 'di ba? Sila pa yung masama ang loob na para bang pera nila yung gagamitin or ginamit nila, 'di ba? Tapos yung iba sasabihin pa, nakakapagbakasyon ka nga kung saan-saan, nakakain ka nga ng masarap tapos hindi mo ako mapautang. O, pasensya na kung gayon. Pasensya na kung hindi na kita isasali sa budgeting ko kasi nga medyo abusado ka na, 'di ba? Maungutang ka tapos hindi ka naman marunong magbayad. Buti sana kung good payer ka, di sana nakakaulit ka kaso hindi naman, ikaw pa yung matigas yung apog. Ikaw pa yung galit kapag pinapaalalahanan ka. Kaya pasensya na, hindi ka na makakaulit pa. Ay, nako, ewan ko ba, no? Yan kasi sinasabi natin na karamihan ay nababaon sa utang hindi naman dahil sa pangangailangan. Karamihan nababaon sa utang dahil lang sa yabang. Yan, yung mga yes pre natin na mayayabang kaya nagkakanda utang-utang. 'Di ba? Mayabang in a way na, hindi pwede to. Hindi pwedeng hindi ako makapagkape sa Starbucks. Kailangan mamahalin yung kape ko sa araw na ito. Kailangan may ma-flex ako sa social media ko. Kahit wala na akong pera, may paraan ako. Mangungutang ako sa katrabaho ko. O, diba? Pangangailangan ba yun? I mean, hindi mo na ba alam ang difference ng needs and wants? Kung gagawin mong paraan ang pangungutang para lang matugunan ang iyong yabang, ang iyong mga kagustuhan na hindi naman pangangailangan at walang kapararakan, wala ka talagang mapapala dyan. Magkakape ka sa mamahalin, magsha-shopping, magta-travel, wala naman palang extra na pera para saan? Para may pang IG story ka, di confirmed, mayabang ka nga lang talaga. Diba? Pag nasa galaan, sige, post. Pag may bagong mga gamit, cellphone, damit, sige, post. Pag maraming kinakain, maraming restaurant na napupuntahan, sige, post. Pero kapag singilan na, anong dahilan? Ka-post. Diba? Kaya again, yes friend, uulitin ko for the end time. Wala pong problema sa mga taong nangungutang. Hindi po issue yan. Nasa lipunan natin, it's kinda normal to ask for help from other people. Diba? Walang problema dyan. Again, ang sinasabi ko po dito, yung mga taong hindi marunong magbayad. Ayan, diba? Yung mga makakapal ang mukha na, hayaan mo na yon, nakalimutan niya na yon. Hindi niya napapabayaran yan. Ay, ang kapal naman ang mukha mo, oy. Diba? Lahat tayo again, uulitin ko para sa'yo at maintindihan mo at hindi ka na magtampo na lahat tayo may pangangailangan, lahat tayo may pinaglalaanan, lahat ng pera natin pinaghihirapan. Kaya ikaw, kung mangungutang ka lang para sa mga bagay na walang kapararakan,
Bahala ka dyan. I'm out of words. Kasi ako, hindi rin kita mapapautang kasi wala rin ako ipapautang sa'yo. Lalo na kapag nakita ko, di ba, na maungutang ka sa akin tapos makikita ko na, magsha-shopping ka lang pala, magta-travel ka lang pala, tapos ako hirap na hirap sa pera. Tapos hindi mo ko babayaran. Ay, sinasabi ko sa'yo, magkikita talaga tayo sa barangay Barangay West Rembo Hall. Ay naka, well, anyways mga yes friend, ako man din ay may utang sa inyo sa gabing ito. Oo na, naaalala ko naman yan. Huwag nyo na akong kulit-kulitin. Sana merong mga klase ng yes friend natin na yung mga sila naman yung nagagalit kapag kapag nakakalimutan silang singilin. Diba? Yung kapag pag hindi pa sila sinisingil, magagalit sila na, uy, ano ba naman yan? Bakit hindi mo pa ako sinisingil sa utang ko sa'yo? Sa susunod mo ka na magpapautang pag di ka marunong maningil Dapat ganon, di ba? Para mas nakakagana magpautang. Eto na nga yes friend, ang utang ko sa inyong aginaldo. Ang maswerteng mananalo ng tumataginting na 1,000 piso ay malalaman mo na ang resulta pag narinig mo na ang tunog na ito. Solid 100 Days of Christmas! May pambayad ka na ng utang mo pag ikaw nanalo dito. Basta, bibigyan mo ng 500 si B-Boy. Nang umisyon, nakapal na mukha ni B-Boy. Sige na nga, ipapaubaya ko na yan sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, yung 1,000 yan ay maaga ang paaginaldo ko yan sa'yo. Kaya naman beso-beso ka muna kay Ninong B-Boy. Parang di na beso yun. Kaya naman yes friend, eto na, wag na nating patagalin pa. Hawak ko na po ang resulta dahil may maswerteng nanalo na sa ating mga yes friend. Kanina nga po ang hinahanap ko lang ay simpleng-simple lang Basta naka-follow or nakalike ka lang sa isa sa mga social media account ko. Matik, baka ikaw na ang maswerteng mapipili ko. At eto na nga, dahil hindi mo ako tinulugan at lagi kang nandyan. Wow. Kala mo naman talaga kaagapay sa buhay. Sige na, ikaw na ang ating winner. Denden Albela! Den talaga para sa iyo dahil ikaw na ang maswerteng nanalo na ang tumataginting na 1,000 piso para sa ating solid 100 Days of Christmas. Den, alam kong naririnig ko pa to sa mga oras na ito. Ang kailangan mo lang gawin sa ngayon ay mag-send sa akin ng iyong GCash number and of course ng iyong valid ID para tuluyan mo na makuha ang iyong premyo para sa atin. Solid 100 Days of Christmas! At yes friend, 3 oras na BB time ang ating pinagsamahan. Nakapiling niyo po ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po ang BB niya sa radyo. Ako po si DJ B-Boy. Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas sa parehong oras, 9 PM to 12 midnight para sa ating programang BB Time. Dito lang sa istasyong No Problem, ang 101.1 Yes FM Solid. Good night, BB.